Balita naman dito sa Pilipinas, lusot na sa pagiging sufficient informed ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isinantabi naman ng komite ang unang inihaing reklamo dahil nilabag daw nito ang one-year bar rule. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa apat na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, ang ikatlo at ikaapat na reklamo ang idineklarang sufficient informed ng House Justice Committee. Kabilang sa basehan dyan, may tamang pirma, notaryo, inendorso ng mambabatas ang reklamo at kung pasok sa one-year bar rule. Ang dalawang lumusot na reklamo ay isinampa ng religious leaders at grupo ng mga abogado noong February 9 at February 18. Parehong pasok ang mga petsang yan sa pagtatapos ng one-year bar rule o ang isang taong pagitan para makapaghain ng panibagong impeachment complaint laban sa bise. Matatandaang noong 2025 ay idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang impeachment ni VP Sara at sinabing sa February 6, 2026 na maaaring may maghain ng panibagong reklamo. Dahil dyan, ang dalawang impeachment complaints lang ang uusad sa mga deliberasyon sa Kamara. Isinantabi ang unang impeachment na inihain ng mga progresibong grupo dahil pasok pa raw sa one-year bar rule. Matatanda ang February 2, inihain ng grupong Bayan at Makabayan Bloc ang reklamo. Bago ang botohan, iginit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na base sa desisyon ng SC sa motion for reconsideration, January 15, 2026 pa lang ay pwede nang maghain ng panibagong reklamo dahil deemed initiated o gumulong na ang mga naunang reklamo nang hindi ito inaksyonan ng Secretary General. Ang hamon ko po at panawagan sa committee at sa buong House ay wag po tayong matakot sa sarili nating anino. If we do not take ownership of our own rules and impeachment, then at every step, kahit sinong gustong hadlangan ang pagpapanagot sa ikalawang pinakamataas na opisyal o sino mang impeachable official, at any point pwede pong tumakbo sa Supreme Court para questionin ang rules natin. Hindi naman po tayo natatakot. Siya lamang po natin mag-ingat. We should interpret it as a whole by including the filing. Hindi naman po sinabi dito na or eh. Ang sinasabi dito, filing and referral. Dismayado ang Makabayan Bloc pero sasali pa rin daw sila sa mga deliberasyon. Ang ikalawang impeachment complaint naman binawi ng Tindig Pilipinas. Ayon sa grupo, susuportahan nila ang third complaint na pareho lang naman ang nilalaman ng inihain nilang reklamo. Halos pareho naman po yung nilalaman in terms of the substantial ground for impeachment. Therefore, we felt it best to withdraw our complaint to expedite the process. Bukas, tatalakayin kung sufficient in substance ang dalawang impeachment complaints o kung maituturing ang mga alegasyon na impeachable offense. Sakaling pumasa sa deliberasyon, aabisuhan si VP Sara sa mga reklamo at bibigyan siya ng 10 araw para sumagot sa mga ito. Kabilang sa ipinupukol sa impeachment ay ang maling paggamit ng bise ng kanyang confidential funds sa DepEd at OVP. Pero matagal na niya itong itinanggi. Matagal na rin niyang sinabi, handa niyang harapin ang mga impeachment complaint. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.